Kung nung nakaraang taon wala munang pondo sa mga flood control project, sa 2027, mahigit 100 bilyong piso ang hinihingi ng administrasyon para dyan. 7.2 trillion pesos naman ang kabuang budget na hinihingi batay sa National Expenditure Program na isinumiti ng Department of Budget and Management sa Kongreso. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Dahil sa mga nabunyag na ghost at substandard umanong flood control projects, inalis sa 2026 national budget ang alokasyon para sa mga naturang proyekto. Tanging mga pondong pantapat sa proyektong kahati ang mga dayuhan o foreign assisted ang natira. Pero ibabalik na yan para sa taong 2027 batay sa National Expenditure Program o pondong hinihingi sa Kongreso ng Ehekutibo. Mahigit 107 bilyong piso yan, kabilang ang mahigit 3 bilyong piso para sa MMDA at halos 20 bilyon para sa foreign assisted projects. Lalo na ngayon na nag-uulan at nakikita po natin, number one, yung kahalagahan. Hindi naman din po natin po pwedeng pabayaan yung mga naumpisahan na ng mga flood control projects. Tinitiyak ng Department of Budget and Management na mahigpit ang prosesong pinagdaanan ng lahat ng flood control project at mahigpit din ang proseso kapag ipinatutupad na ang proyekto. Mas matindi po yung vetting, properly identified, properly tagged ang location ng mga projects, duly supported ngayon pa lang ng actual program of works ang mga ito upang masiguro natin na hindi ito magiging mga ghost flood control projects. We will also be utilizing technology, satellite data to verify kung talaga bang nag-e-exist yung mga reported structures. Mahigit 1 bilyong piso naman ang hinihinging confidential and intelligence funds para sa mga ahensyang legal na otorisadong magkaroon nito. Bahagyayang mas mababa sa 11.8 billion pesos na inilaan ngayong 2026. We wish to reiterate that the use of confidential and intelligence funds remains subject to existing budgeting, utilization, liquidation, and auditing rules to ensure accountability and that the funds are used solely for their intended purposes. Halos 112 billion pesos naman ang hinihinging unprogrammed appropriations o yung pondong hindi pa madetalye ang mismong pagkakagastusan kaya itinuturing ng ilan na pork barrel. Ayon sa DBM, ito na ang pinakamababang unprogrammed appropriations mula noong 2019. We are still awaiting for the certainty. Kabilang na nga po dito yung mga additional foreign assisted projects na ngayon po ay nakapila at tinatalakay pa rin sa ED Council at dadaan pa sa masusing pagsusuri ng ating Investment Coordination Committee. We will make sure that the items in the unprogrammed appropriations are those that are really necessary. Sa mga departamento, pinakamalaking budget ang inilaan sa DepEd, habang top 2 ang DPWH. Kasama sa mga pagkukunan ng pampondo para sa mga ito ay utang na aabot ng 1.7 trillion pesos. Sisimulan na ng House Committee on Appropriations sa August 17 ang deliberasyon sa panukalang budget. Target ng Kamara na ipasa ito sa ikatlot huling pagbasa sa October 9. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.